Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Marlies Aharol. If you enjoy this video, please like and subscribe. Ito yung loya na hiningi ko mga kaibigan. Luyang pula ang hiningi ko kasi mas matapang ang lasa nito kaysa ibang variety. Pero next time, susubukan ko ring magtanim ng ibang variety. Ito, mas maganda to kasi may usbong na. At dito natin siya itatanim. Basag na kasi to kaya i-recycle natin. Binutasan ko na to para ma-drain ng maayos ang tubig. Ito naman ang lupa na gagamitin natin. Loam soil to galing sa aming compost pit. Yan. Tama na yan. Ngayon, itatanim na natin itong luya. Ibaon lang natin sa lupa. Huwag masyadong malalim. At ito naman, mas madali ang pagtubo nito kasi may usbong na to. Yan, tapos na. Ganun lang kadali magtanim. Pagkatapos, diligan natin ng tubig. Pagkalipas ng 2 linggo, ay ganito na siya. Tatlong linggo na ang dumaan.
Paminsan-minsan, nilalagyan ko siya ng complete fertilizer. Minsan naman, compost or animal manure. After 7 months, habang hinahayaan ko lang sa tabi ang tanim kong luya, ay ganito na siya. Nauulanan at nasisikatan ng araw siya dyan. Ito na oh. Meron na siyang laman. Ngunit halatang hindi pa magulang. Huwag na muna nating pilitin, baka masugatan ang laman at madadamage pa. Sayang din. Ang mahal pa naman ang kilo ng luya ngayon. Bumili ako last week. Alam niyo ba kung magkano? Ako'y na-shock dahil 280 ang isang kilo ng luya. Napakamahal mga kaibigan. Kaya umpisahan nyo nang magtanim kahit pansarili lamang. Yun lang naman ang gusto ko. Yun bang mamimitas ka lang sa bakuran mo? Napakasarap sa pakiramdam. Ibang saya ang naihahatid sa atin kapag tayo mismo ang nag-harvest ng pinagpagura natin. Thank you for watching.